Hala, bumitaw na si Soto Lacson matapos bumaliktad Senado. Papalitan ni Cayetano Marcoleta, President Sara 2028. Nako, yan po ang ating alamin mga kababayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga kababayan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan mga kababayan. Maraming salamat po. At eto nga mga kababayan, bago po natin i-play yung ating video, no? Eto, pasadahan po muna natin yung mga nagte-trending na mga balita dito po sa social media at unahin na po natin to. Ito pong si Romualdez mga kababayan. Ito po ang bagong pahayag ni Representative Toby Chanco. Sabi po dito mga kababayan sa ang balita ngayon, sigurado pag nanalo bilang presidente si VP Sara Duterte, walang kawala si Romualdez. Pagpalagay na nating makalusot siya sa pananagutan dito sa Administrasyong Marcos Jr., I'm sure kung manalo si VP Sara as president, hindi siya makakaligtas sa pananagutan. Ayon po yan kay Representative Toby Chanco. Ayan, palakpakan po natin. Yan rin naman po ang pangako, no? Malayo pa man po yung campaign period, no? Pero yan na po ang sinabi ni VP Sara. Pananagutin niya yung mga tiwali, no? Lalong-lalo na yung mga sangkot dyan sa flood control scam na yan. Yung mga nangurap sa kaban ng bayan. Diba? Ito po ang naging komento ng ating mga kaubayan. Sabi po dito ni Fernand Mata, gusto namin ng presidente na kayang magpakulong lahat ng involved sa corruption. Totoo. Diba? Kaya nga malaki po talaga ang posibilidad at hindi na, this is not possibility, talagang mangyayari po ito mga kababayan. Mananalo po si VP Sara dahil siya lang po ang nag-iisang tumatakbong presidente sa 2028 na gustong panagutin ang mga kurakot sa ating gobyerno. Palakpakan po natin. Sabi po dito ni Dave Rol Gaspara, Chanco appears to be campaigning for Sara. Nevertheless, I pray that Martin Romualdez will be made accountable ASAP. If needed, he is guilty. Kaso nga lang mga kaubayan, it is very impossible, no, na ma-convict or maging accountable, okay? Itong si Romualdez sa panahon ngayon, no? Kasi lahat po Kongreso, Senado, Malacanang, preno-protektahan po siya. Di ba? Sabi naman po dito ni Rinaldo, tama ka kong Toby. Sure, 100%. Sabi naman po ni Evelyn, ito nga ba? Sabi naman po dito ni John, mananalo talaga si Sara basta walang pero sa tingin na pero sa tingin na gawin nila para hindi manalo si Sara yung pero walang dayaan. Yun yung siguro sinasabi niya, no? Pero nila corrupt for sure, gagamitin nila ang 2028 ibili ng boto. Dapat si Garcia palitan nila or bantayan nila yan. Kasi may example na tayo, si Abante hindi nanalo pero pinaupo. Correct. Yeah. Kung pwede nga lang magpalit ng chairman ng COMELEC bagong eleksyon. Yun sana maganda. Diba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dito mga kababayan? Just comment down below. Mananagot ba si Romualdez pagdating ng 2028? Or mananagot si Romualdez ngayon? Imposible ngayon mga kababayan. Alright, ito pa isa pa mga kababayan. Pasadahan po natin bago po natin i-play yung video. Itong si Abante. Dito po sa isang post sa social media ni Jazz Vlog mga kababayan, sabi po dito, no? Si Abante, ang tinutukoy po dito si Abante. Ito mahirap kalabanin sa halalan. Kapag tumakbo ito bilang vice presidente, sure win ito. Bakit kanyo? Noong nakarang eleksyon, talo na, nanalo pa. Oo nga no? Tumakbo kaya itong presidente, panalo ito mga kababayan. Diba? Galit na galit sa mga Duterte, kaya suggest ko sa'yo, Abante, no? Tumakbo kang presidente. Total, mananalo ka naman Diba? Kasi hindi mo na kailangan ng boto ng taong bayan, no? Ang kailangan mo lang ay i-appoint ka ng COMELEC.
Diba? Appointed by the Comelec ang tawag dito eh. No? Dahil nga po doon sa pagkakapanalo niya. Kahit talo na, panalo pa mga kababayan. Biruin mo yan. Oh. Try mo kaya Abante. No? Abangan natin kung manalo ka ba talaga. No? Kung yan pa rin ang paninindigan mo. No? Diyan sa pagkapanalo mo na na-disqualify yung tag dito yung kalaban niya. O pwede nyo ipa-disqualify. Kaya nga no? Kaya nga ngayon pa lang mga kababayan, si Abante po at yung mga kasamahan nila dyan ay gustong-gustong i-impeach si Vice President Sara Duterte. Kasi pag na-impeach si VP Sara, hindi na po siya pwedeng tumakbo, no? Bilang presidente sa susunod na eleksyon. At hindi na siya pwedeng maging opisyal ng gobyerno, oh? Maging ano man yung mga appointed ba yan or elected, hindi na po siya pwede ilagay sa anumang posisyon mga kababayan. Kaya yan po ang pinaplano nila. Baka nga no, baka lahat masyak pagdating po ng 2028, ito pong si Abante tumakbo ng presidente. Ha? O ano sa palagay niyo mga kababayan? Tumakbo na rin kaya ito para magkaalaman na. Para, di ba, total tiwala naman siya na mananalo siya kasi nandiyan naman si Comelec Garcia. Anyway, ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol po dito mga karibinante na sabi po ni Jazz Vlog, no? Pang good vibes lang po mga kabayan, no? Pang good vibes lang daw. Pero dapat na rin pag-usapan. Baka anong malay natin, di ba? Baka tumakbo nga ito mga karibinante, no? Ito ang dapat ilaban kay VP Sara. Pag natalo, panalo pa rin. No? Yan yung sinasabi ko kanina. Yan ha, this is not a news mga kababayan. Ito po ay mga impormasyon lamang na nakikita po natin sa social media. Baka naman sabi nyo, news yan. No, this is not a news, no? Ito ay mga speculation ng ating mga kababayan dahil sa sobrang ingay ni Abante, mga karibin natin. Diba? Anyway, eto mga kababayan, pasadahan na po natin yung video. Eto na po. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang tunay talaga na ang lahat ay may hangganan. Ito ang matinding sigaw ng taong bayan sa mundo ng social media. Matapos ang tila pag-amin mismo di umano ni Senate President Tito Soto ayon sa nakalap nating source na siya ay maaring matanggal di umano sa pwesto bilang Senate President anumang oras at mapapalitan sa pagka-Senate President at nangangamba at natatakot na mapapahiya lamang sa mata ng taong bayan. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan. Ayon pa sa nakalap nating source online, Soto, may plano para patalsikin ako bilang Senate President. Kinumpirma ni Senate President Tito Soto na nakatanggap siya ng impormasyon tungkol sa umano'y planong patalsikin siya sa pwesto bilang pinuno ng Senado. Ayon kay Soto, may ilang individual umano na kumakausap at nanliligaw sa ilang senador upang suportahan ang naturang hakbang. Sa kabila ng umiinit na usapan, nananatili siyang kumpiyansa sa kanyang panunungkulan at sa tiwalang ibinibigay sa kanya ng kanyang mga kapwa senador. Gayunman, sinabi ni Soto na handa niyang iwan ang desisyon sa kolektibong pasya ng buong Senado kaugnay ng kanyang liderato. Unquote. Komento pa ng maraming Pilipino online, dapat si Cayetano ang ipalit o kundi si Marcoleta para maibalik ang tiwala ng taong bayan sa Senado na siyang winalang hiya ni Skulbukol at Pinky. Deserve mo yan, Soto. Dapat mapalitan ka na agad dyan sa pwesto mo. Tandaan mo na kung nakuha mo ng mabilisang paraan ang nasa sa iyo ngayon, ay siya ring bigla ang mawawala sa iyo ng mabilisan. Matatanggal ka na agad dyan sa pwesto mo dahil halatang klaro pa sa sikat ng araw na may pinoprotektahan ka at takot kayong malantad ang katotohanan. Ayan na,
umami na rin sa wakas si Itbulaga na siya ay masisibak sa pwesto. Deserve mo yan, school bukol. Bumalik ka na lang sa Itbulaga. Hindi ka nararapat dyan sa pwesto dahil ang dapat dyan ay yung totoo para sa bayan at dapat abogadong may alam sa batas katulad ni Cayetano at Marcoleta. Kaya mas mabuti pang mag-resign ka na lang habang maaga pa. Huwag mo nang paabutin na magkudita pa o magrigodon, mapapahiya. At eto na nga mga kababayan. So yun, mga kababayan, singit lang po natin yung mga komento no, dito sa video nito. Sabi po kasi dito no, ni Maria Luz Indina, Sara Marcoleta, perfect combination sa 2028 mga kababayan. Palakpakan po natin. Ano sa palagay niyo? Pero naglabas na po ng statement si Senator Rodante Marcoleta. Sabi niya, hindi niya po priority, no? There is a possibility but it's not his priority from now, di ba? Kasi ang priority niya, no, ay mapanagot nga itong mga hinayupak na di ba? Mga sangkot, yung mga big fish, okay? Magtrabaho siya. Oo. Pero there is a possibility mga kabayan na posibleng si Rodante Marcoleta, Senator Rodante Marcoleta ang maging vice presidente ni BP Sara sa susunod na eleksyon, di ba? At pakinggan na po natin ito mga kabayan. Ayan, unang survey matapos magdeklara si BP Sara. Aba eto, nilampaso agad ang mga posibleng makakalaban niya sa halalan. At sino nga ba ang napupusuan ni BP Sara na makakatandem niya? Abay dahil tayo ay bida-bida. Malay mo, baka sabihin ko na. Sino nga ba ang nirecruit ni BP Sara? Alamin natin yan. Maya-maya lang, mga kababayan. Pero bago po tayo magsimula mga kababayan, huwag kakalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel at syempre, huwag kakalimutan na mag-follow sa ating FB page at syempre, huwag din kakalimutan na mag-comment, mag-share, mag-like sa ating mga video na ina-upload. Kaya ano ba hinihintay mo? Gawin mo na ngayon! At eto na unang arangkada sa kauna-unahang pagkakataon. Kauna-unahang survey matapos magdeklara si BP Sara, natatakbo siya. Aba eto na. Nilampaso agad niya ang mga posibleng itatapat sa kanya. Kung sino-sino ang mga personalidad na yan, aba, tara na, alamin natin yan sa balita ngayon lang. O eto, mga kababayan, panoorin po natin. Kung ngayon gagawin ang presidential elections, malaki ang tsansang manalo si Vice President Sara Duterte. Ayon yan sa research firm na Acquisition Apps. Sa kaparehong survey, trailing as alternative choices sina former Vice President and current Naga City Mayor Leni Robredo at Senators Rafi Tulfo and Risa Ontiveros. Yan ang Agenda Weekend Report ni John Manalo. Ako si Sara Duterte. Nangunguna sa isang survey si Vice President Sara Duterte matapos niyang inanunsyo ang kanyang pagtakbo sa pagkapangulo ngayong 2028 elections. Sa isang pre-election presidential survey na isinagawa ng Acquisition Apps Incorporated mula February 19 to 20, ilang araw lang matapos ang deklarasyon ni VP Sara, lumabas na 43% ng mga na-survey ang pabor na maging pangulo siya ng bansa. Pumapangalawa naman sa kanya si dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo na nakakuha ng 27% of voter preference. Pangatlo sa listahan si Senator Rafi Tulfo na nakakuha ng 15%, habang pang-apat naman si Senator Risa Ontiveros na may 3% voter preference. Karamihan sa mga nagnanais na maging pangulo si VP Sara nanggaling sa Visayas at Mindanao, habang ang suporta naman para kay Robredo nagmula sa Calabarzon at Bicol. Napansin niyo ba mga kababayan na kung sino pa yung pinakamaingay, no? Pinakamaingay sa pagdideklara, di ba? Although it's not proper, no? Or official na pagdideklara ni Risa Ontiveros, no? Pinakamaingay siya sa simula pa lang, no? Gustong-gusto niya nang maging presidente, no? Yun, siya pang pinakamababa mga kababayan sa ratings. NCR at Central Luzon naman ang naging hatak ni Tulfo. Ayon din sa parehong survey, sina Robredo at Tulfo ang second options ng primary voters ni VP Sara sa pagkapangulo. 1,200 participants ang nakilahok sa naturang survey, kung saan 12% ang mula NCR, 23% ang galing Northern Luzon, 22% ang taga Southern Luzon, 20% ang mula sa Visayas, at 23% naman ang galing Mindanao. Ayun, mga kababayan. Unang arangkada na survey, nilampaso agad ni BP Sara. Pero ang So yan mga kababayan, no? Talagang walang panama no? Walang panalo. Di anong panama? Panalo pala. Walang panalo ito kay BP Sara mga kababayan. Lahat sila nasa baba.
number 1 pa rin si VP Sara kahit anong paninira nila mga kababayan. O, sabi nga po dito sa mga komento, sabi po dito ni Conrado Dal, Duterte Marcoleta Tandem 2028. Grabe no, Senator Rodante Marcoleta ang the best na katandem ni VP Sara. Ayon po yan kay Sonia Villanueva. Puro ganun ang mga komento no. Duterte Sara Marcoleta Tandem, good tandem sir for 2028. Ayon po yan kay Dendo Abinoho. Ayan So napakarami po. Almost all comments are the same context, no? VP Sara, Rodante Marcoleta for 2026. Yan po ang sinisigaw ng taong bayan. Sana naman pagbigyan tayo nila mga kababayan, di ba? Eto, pakinggan po ulit natin. Tanong, magbabago pa kaya ang desisyon ng taong bayan? Sa tingin ko hindi na Kasi Ako, hindi na yan magbabago mga kababayan. Kung ano ngayon, yan na yan. Baka pa nga, lampasan pa yan Lampasan pa po yan pagdating ng 2028. Kasi napakarami pong galit. Napakarami pong galit ngayon sa administrasyong ito. Ngayon, kung itong mga hinayupak na mga tatakbong mga presidente, nakita naman po natin, maliban sa kay VP Sara, no? Yan, Tulfo, Risa Hontiveros, Lene, no? Sino pa? Maliban kay VP Sara, no? Lahat ng mga nabanggit na mga opponents ni VP Sara sa presidential race sa 2028 ay mukhang kumakampi sa administrasyong ito. Ang taong bayan galit na galit po sa administrasyong ito dahil sa korupsyon na nangyayari sa ating bansa, dahil sa lubog ang ating bansa sa utang. Ay nako, marami pa po mga kababayan. Mahirap na isa-isahin, no? Anyway, kayo po mga karibyo natin, no? Ano sa palagay nyo? Kasi kanina pa itong comments nito, napakarami. Duterte Marcoleta sa 2028, mga kababayan. Just comment down below mga karibyo natin. Ano man po ang inyong opinion patungkol po sa video ito. Just comment down below mga kababayan. At syempre, huwag niyo pong kakalimutan, napakalaking tulong po nito mga kababayan. Pa-like po at share ng video ito. Maraming salamat po mga kababayan.